Po? Ano mo? I-on mo. Hello. Wala. Ayan na. Ayan na. Hello. Ah! Okay. Positive. Okay, ako'y papasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon for all the blessings for 2024. Okay. Unahin ko yung umuwi kami ng Pinas. So, bigyan nyo ng tissue. okay lang. Kunti lang. Okay, nung umuwi kami ng Pinas, wala talaga kami, pero talaga si Lord, nag-provide talaga sa amin. Nakahanap kami ng financing na babayaran namin every month. So, yung pamasahe namin ay okay na. Tapos, later on, wala talaga kaming allowance. Sabi ko kay uwi pa ba tayo? Sabi ni Peter sa akin, kaya mo na, God will provide. Ganun yung sinasabi niya lagi sa akin. Kahit ang dami namin pinagdaanan. Pagdating namin doon, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat lahat ng ginastos sa kapatid ko sa wedding niya, provided lahat po yun. Provided lahat siya. May konti lang kami ng bag, pero talaga si Lord, nakakatuwa talaga kasi pinag-provide niya talaga lahat. Kahit na ang daming crisis na pinagdaanan, ang daming story behind that pinagdaanan. Pero nakakatuwa si Lord kasi yung kapatid ko is answered prayer niya, yung napangasawa niya. Answered prayer ko para sa kanya. Kasi lagi kong pinapanalangin na, Lord, sana makatagpo siya ng tao na will mo para sa kanya. Yung always ko talaga pinapanalangin na will mo talaga, Lord, para sa kanya. So, alayo ng Surigao, hindi nila na-imagine na bakit doon nakapangasawa yung kapatid ko kasi layo nga sa amin. So, nakakatuwa lang si Lord kasi siya talaga ang kumilos noon dahil ang napangasawa ng kapatid ko is Christian. And then, ang family niya is abandoned by, ang tatay ng asawa niya is Christian, pastor. And then, yun, naging Christian din siya kasi hindi kami Christian eh. So, dalawa na kami yung Christian sa family. So, pinapipray pa namin yung the rest ng family namin. Pero nakakatawa talaga si Lord kasi, alam mo yun yung pagkilos niya, hindi mo talaga siya mararamdaman, akala mo lang hindi siya kumikilos, pero kumikilos talaga siya. Pero talaga may pagdadaanan lang talaga tayo, yun. After nung kasal ng kapatid ko, nangyari na nga, after, namatay naman lola ko, which is, sabi ko, grabe naman ang taon na to. After ng happiness, merong sadness. After naman nun, bininyagan yung adopted daughter ng to be. Hindi pa namin alam. Hinihingi ko pa yun kay Lord kung yun niya talaga naibigay sa amin, siya nang bahala, ganun. So, nangyari na, to cut the story short yun, kasal, tapos libing, tapos binyag, yun ang nangyari. So, pag-uwi namin, parang jump pa nga eh. Super duper pagod ang katawan lupa namin, pero talagang super drain na hindi ko alam kung saan kami humuhugot dalawa ng lakas. Tapos, after noon, hindi ko alam na babalik na kami. Alam ko na babalik na kami, pero alam ko is 11:35 ng umaga yung flight namin. Ngayon, 5:05, talaga ginigising na ako ni Lord. Talagang, sabi niya, bumangon ka. Parang may nagsasabi sa akin, bumangon ka na, na kayo. Tapos nagsasabi siya na, nung naliligo na, paligo na kami, may nagsabi sa akin na, mag-check-in ka na. Yun pala, pinapa-check-in na ako para malaman ko na
na yung flight pala namin 7:35 a.m. God, Jesus, grabe, sabi ko kay Peter, sabi ko, bilisan mo na, kailangan 6:50, nandun na tayo. 5:30 naliligo pa lang kami. So, babiyahin pa kami dalawa. Alas 6, nasa ano pa lang kami, nasa boat pa lang kami. Sabi ko, Lord, makakaabot pa ba kami? Tapos dumating kami dun sa city, kasi babiyahin kami ng boat, mag-boat pa kami papuntang city. Pagdating namin doon, yung sasakyan namin taxi, wala pa, ang layo pa, nasa SM City pa, nandun kami. Sabi ko, Lord, ano ba to? Tapos biglang may dumating na taxi driver. Tapos sabi namin, sasakay na lang tayo para makaano. Tapos ayun, talagang yung sinend ni Lord na sabi ko namin, manong yung namin, yung kailangan 7:35 kasi yung flight namin, sabi gano'n. Sabi naman ng driver, okay, makakaabot kayo, sabi niya gano'n. Sabi ko, paano kami makakaabot? 6:50 na yun. Sabi, layo pa ng nung port na yun, papuntang airport. Sabi ko, tapos ang pagkakaalam ko, super traffic talaga sa dinadaanan namin papuntang airport. Tapos, while on kami, nasa taxi kami, talaga ako, yung Mark 11:24 talaga, hindi ko talaga yung nakalimutan kasi sabi ko, Lord, sinabi mo diba na whatever you ask in prayer, believe it and we will receive it. Sabi ko gano'n. Hindi ko alam kung paano mo gagawin. Sabi ko gano'n sa kanya. Pray lang ako ng pray, Lord. If it's your will, makakasakay kami sa aeroplano na yun. Sabi ko gano'n. Ikaw gagawa ng paraan, bahala ka na. Basta, pray lang ako ng pray. Sabi ko, Lord, ano ba to? Tapos, 7 na, hindi pa kami nakarating ng airport. Sabi ko, tapos, naka-check-in kami online, pero hindi ko alam, hindi kasi nakaano yung boarding pass ko. So, pagdating namin doon, 7:15 or 7:25. 7:25! Nasa kami, magpipila kami dun sa may magbo-boarding. Binoy na yung, in-screen yung bag namin, ang bilis. Tapos, nilagay yung bag namin, tinimbang, okay lahat. Tapos, umakyat namin, wala kaming boarding pass. Sabi nung sa akin, ng security guard. Sabi niya, nasaan yung boarding pass? Kailangan kasi ng boarding pass para kayo makaboard ng aeroplano. Sabi ko, wala naman binigay sa amin. Sinamahan ako ng tinakbo namin, hindi ko alam kung yung hakbang ko tinakbo namin hanggang baba. Bumalik kami, naghahingi kami ng boarding pass. Tapos, to cut the story short, ayun. Nakasakay kami, thanks God, di ba? Grabe talaga puno. That time. So, walang boarding pass? Meron. Binigyan kami ng boarding pass. Sinulatan ang sorry, that story na pala yun. Sorry, okay. Talagang sabi na, asan ID mo? May ID ako. Sige, Pinigay ko ng ID, no? To cut the story short, thanks God at nakasakay kami. Hindi namin na-miss yung flight na yun kasi kung na-miss namin yung flight na yun, magbabayad kami ng pagkamahal sa ticket na rebooking. Maaari pa, ma-miss namin yung flight namin papuntang Singapore kasi may layover kami ng Singapore. Tapos, yung pabalik. Parang ganun. Parang nakakatuwa si Lord na sa panahon na yun, talagang nagpaano talaga siya na nandito, nandyan siya. God is with us. Na kasama namin siya na may pinagdadaanan man kami, pero andyan siya. Andyan siya nagpo-provide. At salamat na may mga tao kaming hiningan ng tulong na salamat talaga kay Lord na may ginamit siya. Ginamit sila para tulungan kami. Hindi ko man sila isa-isa mapasalamatan, pero nakakatuwa talaga as in na yung lahat ng journey namin sa bakasyon namin is nagpapaalala si Lord na nandyan siya. Amen. God is with us. God is with us the whole journey na pinagdaanan namin sa kaligayahan, sa kalungkutan at sa lahat. Sa victory, sa lahat, sa guidance niya, sa pagbalik niya sa amin dito ng safe and sound. Yun lang.
talagang yung biyahe namin is smooth lang. Yung biyahe namin, may mga turbulence man na nangyayari sa ano, pero the whole biyahe namin is smooth lang. Walang aberya. Smooth na may kaba. Hindi, meron namang ano, may mga delayed flight, pero alam ko si Lord ang kumikilos doon para safe kami na makarating at makauwi dito. At least nakabalik kayo ng safe. Talagang nakakatuwa ang Panginoon at ako'y lubos na papasalamat at nagpupuri sa Kanya sapagkat hindi niya kami pinabayaan kahit kailanman. Amen. Akala ko nga. Ha? Ikaw. Ano bang pasalamutan ko? Ay, sige. To cut the story short. Wala ka pang story. It's done. Wala, syempre, pasalamat dahil sa buhay healthy. Nagpapasalamat ako dahil sa may mga taong kahit na mag-isa lang ako dito, may mga taong tumutulong sa akin about giving me blessings like food, donation. And alam ni Lord yun. Tapos, para lang ako ano ba, yung alam mo yan, kahit ako lang mag-isa dito, pero kaya nga eh, sobrang busy, sobrang ano, parang gusto ko nang magtago, pero wala, I'm thankful na talaga, so grateful, and I know God is always with me. Praise the Lord. God is good. God is good. Ate Mitch, nakakatuwa no? The Lord is He's a great provider. Diba sabi niya sa Mark 14:14, anything you ask in my name, anything, I will do it. Hallelujah. So ganoon financial, physical, material, ibibigay niya sa kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. They asked me to pray for the tithes and offering. So hindi ako naka-ready ng something. But like I said, anything that we ask in the name of the Lord, He will do it for us. Amen. Na sa buong taon, nakayanan natin, nandito tayo na matagumpay. Amen. Physically, nasa church tayo, dumadami tayo, yumayaman tayo, gumaganda tayo. Yes. Amen. Hallelujah. Lumabagi. Amen. Lumalaki. Lumalakas. Hallelujah. Kahit nag-aging tayo, pero lumalakas tayo sa Panginoon. Hallelujah. Let us pray for our tithes and offering. Heavenly Father, we thank you so much for the day. Lord, we thank you for your love to us. We thank you for your great provision, Father God. Lord, we thank you so much that we cannot even fathom your love to us, because your love is so high, so wide, Lord. It is unmeasurable, Panginoon. We glorify your name. Hallelujah, Jesus. Lord, I ask you to bless every heart, Lord, the Panginoon. We always remember your goodness sa buhay namin. Na kahit man kami po ay nagdadaan sa mga pagsubok sa buhay, Panginoon, pero ikaw ang Diyos na nagbibigay ng liwanag. Hallelujah, na laging nagbibigay ng tagumpay, ng encouragement, Panginoon, that we will work together, Panginoon, hanggang ikaw ay dumating para sa amin, Panginoon. Hallelujah. So, kahit ang aming mga finances, binibigay namin sa iyo, inaakyat namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang aming mga trabaho, ang aming mga business, Panginoon. At anything, Lord, the source ng income namin ay
ibinibigay namin sa iyo. Papuri, Panginoon. Hallelujah. Lord, bless mo at gawin mong matagumpay ang aming iglesia. Hallelujah. Gamitin mo itong mga offering and tithes namin, Panginoon, at gawin mo kaming mas faithful servant of yours, O God. We give you back all the glory and honor in your mighty name, Jesus. Amen. Amen. Bigla kayo tumahimik, ha? Merry Christmas in advance. Maligayang Pasko po. Aba, mga Canadians na kasi wala nag-respond. No? Hallelujah. Sige po, tayo manalangin muna. Dakilang Diyos, kami nagpupuri, kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, at patuloy na katapatan sa aming mga buhay. We thank you for continuously moving in our lives. And as we celebrate, O Lord, in advance, O God, ang iyong pagkapanganak, we thank you because you have gathered us in this place. Whatever that we are carrying right now, extra baggages, O Lord, illnesses, problems, hallelujah, we pray, O God, that you cleanse us, O God, with your holy blood and help us to be free in receiving the blessing of your word. And Father, your servant, O God, at this very moment, I pray and declare that the Holy Spirit will be anointing me, O God, with your word. Give me the wisdom. Open the floodgates of heaven, O Lord, that we could be able to understand the message of your word. That we will not leave this place empty-handed, O Lord, but we will receive the blessing that comes from you alone. We thank you, Father God, for the lives of your people who are gathered in this place. We pray that the Holy Spirit will move freely in our midst. We do believe, O God, that you are between us, O God, right now. And we do believe, O Lord, that your presence is with us. We thank you, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, nawala ang aking video. Sorry po. Ayan na, nag-like na. So, praise God. Maganda po yung testimony ni Ate Tita Misha. Senyales. 49 pala, wala na. Ako. No? Kasi doon sa Facebook, kahaling na Yushi. Kaya medyo nalilito ako. Pero, ha? Cucumber? Cucumber? Hindi ba yung turmeric? Pero hallelujah, because today is a day that the Lord has made, and we will rejoice at bigla rin ipalakpan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. God is so good. All the time. And mula-mula, papasalamat ako sa buhay ng ating music team. Alam niyo, ang tagal-tagal ko nang gusto marinig ang Amnesias. Yan ang lagi ko pinapakanta sa Caroline. Oh, yes. High school pa ako. Yes, di ba? O, alam mo rin, ko. Yan ang tinutugtog namin pag nangangaroling kami. Vlogging agad. Mamaya may kakaroling. Yung mga bata, yung pag-pray natin. Ang ating mga Y-Wovers. Amen. Hallelujah. So, we are going to talk about what happened. No, hindi naman talaga po the exact day ng Christmas Day ay December 25. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? Nagkataon lang po kasi December 25, based po ito sa weather, if I am mistaken po. This is according to the theologians kasi. They are celebrating December 25th because in Bethlehem, the weather po kasi is malamig. Yun naman po yung panahon na kung saan ay malamig. Amen? Sa atin po ay talagang grabe naman ang lamig. Kaya sabi kanina ni Ate Joanne, bakit tayo nag-umpisa mukhang nag-hibernate? Ang mga members, hindi po talagang kinikilaw na yata. No? Pero praise the Lord sapagkat kayo ay naririto. Amen? Amen. God is good. Kasi kayo po ay talagang pinadala ng Panginoon dito. At nakakatuwa ang Panginoon because we do believe that it's not, that His power, His presence is not limited only in the church. But also the presence of the Lord is also beyond sa mga nandito. No? Tatlong camera natin. Di mo alam kung sino titignan mo. No. And we also would like to congratulate ang pamilya po nila Ate Hana at saka ni Kuya Ken. Kung nanonood kayo, shout out! Hallelujah! Palapakan natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Panibago pong
Hintayin na lang natin kaya Hana, yung mga mag-mention, baka maghalit siya. Maganda! Yun na lang masasabi ko, artistahin ang pangalan ng baby. No? Amen. Alam niyo naman, syempre, di ba? Ate Hana yan eh. So, lalo na't babae. Si Ate Hana ang mag-a-announce ng name. Pero ako, alam ko na. No? Nakakatuwa ang Lord sapagkat talagang, no, yung kanyang, how do you call that? The presence of God was upon her, even though they were saying, both of them were saying, it was a long labor. 10 hours. Wow. Ha? Maiksi na yun. Maiksi daw yun. Pero ang pinakagrabe, normal delivery, at the same time, wala siyang, ano tawag ko ulit? Epidural? Yan. Ako, epipenis. No? But it's the Lord. No? And it's a healthy 6-pounder baby. Wow, praise God. Mahaba biyas, pang Miss Universe yata. Amen? Pero sabi ko nga sa kanila ako, I hope that you could be able to listen to our message today because the topic is about the gifts to the King. Ayan. Pag Pasko, kumakanta ang mga Pilipino na ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Tama? Kawawa naman tayo, mga taga-Canada, wala tayong Christmas bonus. Amen? Pero lang Christmas, pero walang bonus. Amen? Pero why did I choose this one? Because it came up to me with this song, What Can I Give You This Christmas? Have you heard that song? I give you my heart, la 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 la. Ganon, no? Yun ang title. And sabi ko nga, ano kaya yun? And then, the Lord keep on putting in my mind, the Holy Spirit was guiding me with the 3 Magi's. Yung po wise men. Hindi po hari. They're called wise men. Aware po ba kayo? Aware po ba kayo? Aware kayo? Hindi. Sagot naman kayo pag may time. Baka makatulog ako. No? Kasi yung iba akala nila may 3 hari. Akong nakita. Nagsidalaw. Ha? 3 haring nagsidalaw. Diba? Nagsidalaw. At ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Pilipino lang yata nakakaalam ng 3 hari. Pero po, hindi po yung 3 hari, kundi 3 matatalinong mga lalaki. Mukha silang hari siguro kasi, di ba? Because of the outfit. But, we don't know how they look like. But based on the Bible, biblically speaking, it's the wise men. Let us read from the book of Matthew, chapter 2, verse 10 to 11. New King James Version po. Nandiyan na po sa ating screen. I hope that you can see it po. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Exceedingly na great pa. So, ibig sabihin, talagang grabe yung kanilang kaligayahan. Amen? And when they had come into the house, they saw the young child and Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him. What are they? Gold, frankincense, and hindi po siya myrrh. Myrrh. Ngayon ko lang nalaman yun. Akala ko rin myrrh. Di ba? Si myrrh nagbigay ng ayuda. Di pala myrrh, pala yung myrrh. Talagang inanong ko, sabi ko, ano ba talaga pronunciation ito? Myrrh pala. Bakit hindi nila ginawang M-U-R, di ba? Di ba? Myrrh siya, myrrh. Ayan, hindi siya myrrh. Ako din, kanina basa ko myrrh pala. Parang ako, kumbinsido, myrrh pala siya. Amen. Now, this is how it happened here. Sabi ko nga po, every Christmas, kanina tinatanong ko si Ate Andrea, no? Si Andrea, sabi ko, are you ready for Christmas? Yeah, but after, and also my birthday. Pinaalala niya birthday niya. No, hindi lang Christmas ang excited siya. He's also looking forward sa birthday. And most people, I know and I believe you will agree with me. Christmas Day is the one of the most stressful event in human nature or in mankind. Bakit? Why do you think it's the most depressing, most stressful? Bakit? Anybody? Nobody? Baka nasa online, chat-chat pag may time. Ano sa tingin nyo? Bakit? Why is it, especially in Canada, they consider Christmas as a very stressful day. They consider Christmas a very depressing day. Why do you think so?
Buying presents. Christmas shopping. Christmas shopping. They don't know what to give the person. They do not know what to buy. Especially when you do not have the budget to buy. Amen? Kaya nga po nakakalungkot kapag ang mga bata, they keep on watching the TV, they wanted to buy this and that, and the poor parents, they are very stressed out. They are pressured. They love their kids, they wanted to buy that gift for the kids, but they are, unfortunately, they cannot. And it will leave them what? Very sad. Tama po ba ako? Do you agree? Now, dinagay ko po rito, sabi ko, we even huddle for sales. Wala pang Christmas, wala pang December, pag may sale, you already start buying. Am I right? We look for sales. We buy early gifts whenever we have extra money, we start buying gifts. Amen? And the others who got nothing at all, no, nung mga ilang taon na rin, I made up the song, yung kanta ko ni Vic Soto na Ipagpatawad Mo. Yung VST. But I changed the lyrics of the song, of that song. No? Ipagpatawad Mo. And ni-record namin ni Tita Mitch yung kantang yun. Sabi ko, papadala ko sa pamilya ko to. No? Ipagpatawad nyo. Pagpatawad nyo. Ipopost ko rin po yun one of these days. Kasi sabi niya, ate, hiramin ko nga yung kantang yan. No? Tapos pinadala niya sa mga kamag-anak niya. No? Ipagpatawad mo. Di ba minsan pagkawan nangangaroling sa Pilipinas, kakanta, December 16 hanggang 23, sasabihin nila, balik na lang kayo sa 24, patawad. Tama ba? Huwag kayong magpapatawad ha, pag nagpunta ang mga wife-wabber sa bahay. Plug na plug, no? So, this Christmas, we are reminded that our Heavenly Father was the only one who gave us a free gift. And the greatest gift of all. Do you agree, church? That's the greatest gift of all. And what is that? What is that? Akala ko ba agree kayo? Pati hindi nyo alam. Ano po yun? Yung binigay ng Diyos. Salvation. It is the love of God that He has given His only begotten Son. Balik tayo sa John 3:16. Amen? Pinapaikli ko po yung aking mensahe. Pero may dalawa akong tanong. I have two questions for each and every one. Have you asked the person beside you or your spouse, your kids, your friends, your family, have you asked them, what do you want for Christmas? What do you want to receive this Christmas? Hirap bilhin ng asawa ko niyo, mapili. Gusto design niya. No? Hindi, ang hirap bigyan ng regalo niya kasi lahat nasa kanya na, wow. Di ba? All I want is you. All I want for Christmas is you. Di ba? Mariah Carey ka naman ngayon. No? Bakit hindi na lang chipmunks? All I want for Christmas is my 2 front teeth. Tawa naman siya pag may time. Joke yun. Di ba? Usually that is the question that you ask. Even the kids. Oh, what do you want for Christmas? Or if you're a good boy, you're a good girl, you know, we are going to give you that. Di ba? Pero, another question that I have, the second one. Have you wondered what Jesus wanted to receive from us? Kasi di ba, pagka may birthday, sino ang binibigyan ng regalo? Yung may birthday. Tama ba? Yung may birthday. Pero sabi ng asawa ko, Pilipino lang yata yung kapag nagbe-birthday ka, ikaw yung naghahanda. Sa Canada kasi baliktad. Sa Canada daw, sila yung ginagahanda. Pero ito, Christmas Day, dapat si Jesus ang reregaluhan. Tama po ba? Pero ang tanong po rito, have you asked or have you wondered what Jesus wanted to receive from us this Christmas? Amen? According to Wikipedia, nag-research po ang inyong lingkod. Ang meaning po ng tatlo, ang sabi po rito, ang gold, ang symbol po niya is kingship on earth. Ang frankincense, it is an incense, yung usok. It is a symbol of His deity. And yung myrrh, it is an embalming oil. Symbol ng kamatayan ng Panginoon. Hallelujah. So even the wise men, they already know what is written in the Bible, in the Old Testament. They already know that the prophet already said He is going to die for our sins. Amen?
So tatlong yun. So the gifts that were being given there, he is called the King, he is God, and he died so that we might live. Imagine natin yun. Kailangan pala niyang mamatay. Kailangan mamatay ang Panginoong Jesucristo para lang tayo ay mabuhay. That was the gift that God has given to mankind. So, question ko ulit. What are the gifts that we can give God? What are the gifts that we can give Jesus? So, based po doon sa tatlo na ibinigay natin, yun po yung idea. Alam niyo po, kami sa, yung mga kasama ko, sabi nila, Teacher, no, kumala sa Teacher si Joanne, do you give gifts to your, alaga? And then I said, well, every year I have the list. Para hindi nila alam kung anong matatanggap nila. So I have a wish list. What would you like to receive, on Christmas Day? So there are 3 things. So sulat sila doon, 3. And then I will just choose from one of them. Now here, today, I want each and every one of us to think. Ano kaya sa tingin ninyo ang pwede niyong ibigay sa Lord? Yung una, pangalawa, pangatlo, o baka kaya niyong ibigay yung 3? Praise the Lord. If you can give the 3 things. So based with what the Magi's gave Jesus Christ, these are the things that the Lord has showed me and reminded me what we can offer Jesus. Not only on Christmas Day, but also every day, up to the end. Are you ready, church? Para kayo magbigay, ha? Ayaw magbigay kay Lord? Hindi po sa akin to, ha? Kay Lord to, ha? So you have to really think about this. Based on the 3 things, ano kaya yun? First, let's talk about gold. It is a precious metal. Sabi niya, in the books of Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your possessions, and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. 2 Corinthians 9:7, so let each one of you give his purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. So God reminds us that Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Amen? The universe is to rule and reign over with a complete sovereignty. Siya lang po ang nagmamay-ari ng langit at ng lupa. Amen? Do you agree that, church? Amen. We do not have to give Him gold, literally. Tagalin ko alas, ibigay ko sa church. Hindi po yun ang inais ng Lord. Hindi po gold na literal. No? But it symbolizes